Gusto mo bang malaman ang ugali o sekreto ng crush mo? Or jowa mo at mapapangasawa yung tinatawag na destiny. Kaibigan o kaya workmate at iba pa na hindi na kailangang magtanong pa. 'Di ba? Kasi kung magtanong ka nakakahiya, 'di ba? Magmukhang chismoso. Sa isang tingin mo lang, malalaman mo na agad kung anong klaseng tao siya. Chismoso. Uy, excited siyang malaman ng tungkol sa crush niya. Well, according to study show na more than 5,000 years na itong ginagawa ng China na binabasa ang katauhan ng isang tao base sa kung anong klase paa meron sila. At sa mga Pinoy naman, meron tayong kasabihan or mga naririnig ko lagi ito na kung gaano kalaki yung hinduturo sa paa, ganun kalaki yung keme. Kemerot. At kung gaano daw kahaba yung paa, ganun din daw kahaba yung itetsua. Excited siya. So, sa video na ito, matutulungan kang kilatisin ang tao na hindi ka magmukhang chismoso o chismosa. At isa pa, kung ang tao daw na may nunal sa paa, lakwatsero o lakwatsera. Totoo ba? Curious ka ba kung paano malaman ang secrets na pag-uugali ng tao base sa itsura ng paa? Chismoso. May mga narinig ka na ba na nagsasabi na ang itsura ng paa ay salamin sa ating pagkatao? Yan ang malalaman natin kapag sinusuri natin ang ating paa. Totoo ba? Maybe. So alamin natin. Kasi according to study show nga, gaya ng sinabi ko kanina, na ginagawa na ito ng China for more than 5,000 years na binabasa ang katauhan ng isang tao sa pamamagitan ng paa. Dahil kagaya ng reflexology, ang paa ay konektado sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, na ang paa ay salamin sa ating pagkatao. Baka may iba't ibang klase ang paa ng tao at dito natin malalaman kung anong klaseng tao tayo, 'di ba? Kagaya ng mga nasabi ko kanina, na yung tungkol sa nunal, yung laki, yung haba, naka-reflect sa kung anong meron tayo sa ating pagkatao, either pag-uugali or sa ating pagkatawan, part ng ating katawan. Ayun nga, may iba't ibang klase ang paa ng tao na dito natin malalaman kung anong klaseng tao tayo. Yung una is yung tinatawag nilang Roman foot. Ito ay common lang ang klase ng itsura ng paa, yung tama lang ang laki at saka tuwid, 'di ba? Kasi iba't ibang klase yung daliri, 'di ba? Yung tinutukoy ko is yung daliri niya. Common lang ang klase sa itsura nito, proportion at tuwid. Tapos, syempre, malaki yung hinlalaki. O yung tinatawag sa Bisaya na kumagko. Pag mayroon kang klaseng paa na ganun or daliri sa paa, sila yung mga tao na outgoing or sila yung mahilig gumala, galaero, tapos palakaibigan, tapos kakit-akit, sila yung maapil, mapang-akit, ambisyoso. Tapos business-minded din daw yung mga ganong klaseng tao at saka magaling magsalita, o di ba? Mala Chris Aquino. Yung pag nagsalita ka, lahat maniniwala, di ba? Pangalawa, square foot or decent foot. Pareho ang haba, rectangular ang hugis. So, pag ganun lang, para pantay lang. Pag ganun yung paa mo, yun yung mga tao na yun ay sila yung pag gumawa ng mga desisyon ay kalkulado lagi. Calculated palagi yung mga desisyon nila. Sila yung mga maaasahan at practical. Pangatlo, Greek foot or flame foot. Natatangi o bihira ang ganitong klaseng paa dahil extended and second to yung di ba kumagko or hintuturo or ano ba tawag nun? O hintuturo ba tawag nun? Hindi, hintuturo is ito, di ba? Ano ba yung sinabi ko kanina? Yung ito, malaki, malaki daliri sa paa. Yung tinatawag na extended ang second toe. So yung kasunod sa hinlalaki pala. Kasunod sa hinlalaki, yun yung second toe is extended daw longer than the big toe, di ba? Tapos kung meron kang ganito, isa kang masigkasig, motivated, or sa Bisaya madasigon. Ganon. Okay.
Sila yung mga klaseng tao na malikhain, matipuno, wow, matipuno, magaling magsalita, innovator, discoverer, or creator, o yung mahilig man diskubre ng mga bagay-bagay, di ba? Pang-apat, stretch, stretch foot, dikit masyado at payat, di ba? Kaya mahaba tingnan. Siyempre, hinlalaki lang ang malaki. Sila yung mga klaseng tao na mapagpahalaga sa privacy, yung binavalue nila yung privacy ng isang tao. Hindi kung sa baga, hindi nila chinichismis. Kung ano yung lihim ng isang tao, kinikip talaga nila. Sila yung mapagkatiwalaan. Ika nga nila, okay, you can count on me. Sila yung mga tao na pinapahalagahan yung sekreto mo pag may bunyag ka ng sekretos sa sarili mo, doon sa taong yon. Mas sekreto sila. Siyempre, misteryoso din na tao. Mapusok at moody. Yung pabago-bago yung ugali niya, 'di ba? Mapusok. Buti hindi marupok. Number 5, super dikit ang kalingkingan. Yung, 'di ba, paa. Tapos yung kalingkingan sa second to the last toe is dikit, 'di ba? Sila yung sinisigurado ang mga gawain at istruktura para maayos. Sila yung kumbaga sigurista, sinisigurado mga bagay-bagay. Pero maaasahan, loyal, at syempre, masarap kasama. O, di ba? Pang-anim, hiwalay ang kalingkingan. May mga tao kasi na parang may sariling mundo yung kanilang kalingkingan sa paa, di ba? Ganon. Sila yung tao daw na mainipin or madaling mainip. Madaling magsawa, parang ganon. Tapos go with the flow lang sila, di mahilig paghandaan yung mga bagay-bagay or kung ano man yung gawain na yan. Pero, adventurous or mapangahas. Tapos, pang-pito, super liit na kalingkingan. Kung napansin nyo, may mga tao na sobrang liit ng kanilang mga kalingkingan sa paa. Sila yung may tendency daw na magiging pasaway or swail. Tapos, gusto nila na kung anong gusto nila ay laging nasusunod. Tapos, minsan may sariling mundo. Tapos, introvert. Tapos, weird, kakaiba silang klaseng tao, mahilig sa mga bagay-bagay na di nakaugalian. Mahilig ma-experiment, parang ganon. Di nakasanayan. Sila yung mga tao na minsan mahirap intindihin kasi nga weird, di ba? Pang-8, laki at hugis ng daliri. Yung baliko na daliri ay nangangahulugan daw ng surrender. Surrender, bakit kaya? Yung mahaba naman sa gitna, yung ito, pero sa paa ay nangangahulugan na maambisyon na tao. Tapos, yung sobrang laki na hintuturo naman ay nangangahulugan or nag-symbolize sa high degree of nationality. Wow! Number 9, gap between the second and third toe. Yung, tama ba? Magaling daw magdala ng saloobin o nararamdaman at sa pang-araw-araw na buhay. Yung kaya nilang i-control kung ano yung nararamdaman nila. Hindi yung padalos-dalos or madaling maapektuhan. Yung tipong sa mga sitwasyon na kinakailangan niyang mag-adjust ng kanyang nararamdaman ay madali lang para sa kanya. Matatag, ganon. Number 10, tilted third toe. Mahilig magplano ng advance. Kaya, ang mangyayari, organize ang mga bagay-bagay at desisyon niya sa buhay. Kaya madali niyang dalhin o i-manage ang sitwasyon o problema pag dumating ito sa kanya. O diba? Kasi nga, organized na paghandaanan niya. So, number 11. Sila yung narrow base ang second toe. Narrow base. Narrow. Yung, ito, diba ito yung pinaka-hinlalaki. Second toe, ito. Maliit daw yung puno. Tama ba? Narrow. Tama. Maliit, payat yung puno. Sila yung mga tao na expressive. Expressive. Tapos, kadalasan siya ang tipong tao na pinapalaki ang issue o bagay-bagay. Tapos, pabigla-bigla, madaling mapuno. Or hindi siya pasensyoso na tao. Tapos, hindi ganun kapasensyoso. Pero, pag good mood naman siya, nakakahawa yung kasiyahang taglay sa kanyang mukha. Tapos, pag bad mood naman, mahilig siyang mapag-isa. Tapos, number 12, yung laki ng paa. Naalala ko tong laki ng paa at saka size ng
no, haba. Yung sinasabi ng maliit ang paa, sila yung mga kadalasan na workaholic daw. Tapos masyadong abala sa love life. Sana all my love life. Yung mga malaki naman daw ang paa, sila yung mga tao na tudubigay para abutin ang mga pangarap at mahilig makipagsapalaran. Ano sa tingin mo? Sa mga sinabi ba, kung titingnan mo yung iyong paa, tiningnan niya yung paa niya. At anong, sa mga nabanggit ba, ano sa tingin mo? At aling klaseng paa ka ba meron? Naniniwala ka ba sa kung anong klaseng paa meron ka, ganun din yung pag-uugali mo? Or nakadepende pa rin sa kung paano tayo umasta o dali ng ating mga sarili? Kasi nga parang destiny, sabi nila, ang destiny is nakadepende sa panahon. Pero para sa akin kasi is destiny is nakadepende sa kung paano tayo magdesisyon. Nakadepende pa rin sa ating kamay. Pero hindi natin masisisi yung mga tao na nagtitiwala pa rin sa mga ganito, di ba? So, kung tingnan mo yung paa mo, tingnan mo kung tama ba. Kasi sa akin parang tama eh. Tama yung definition, tawag ba dito? Description. Okay. So, marami pang mga ganyan. Parang it's part of pamahiin, di ba? Kasi sa Asian kasi mahilig talaga tayo sa mga pamahiin. Tsaka binabasa. Tsaka binibase nila sa reflexology, di ba? Kung sa totoo lang, yung sa reflexology, part na ating talampakan or paa is konektado yan sa buong katawan natin, di ba? Kaya parang totoo din. Wala naman sigurong mawawala sa atin kung maniniwala tayo or bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Kung natamaan or tama naman yung definition o description sa paa mo na umakma. Pero para sa akin, parang tama din naman. Tama yung description. Wala namang mawawala sa atin kung maniwala. Diba? Comment down below kung ano yung pananaw mo, kung tama ba or kung ano pa.